May nangyari sa amin ng pinsan ko. At simula nun ay hindi na ako pumayag na makipag-sex. Nandidiri kasi ako sa sarili ko. Simula January ay nag-focus na ako sa pag-aaral. Then March ay may nakilala akong guy. Idol niya daw ako at hangang-hanga siya sa akin. Inaya niya akong mag-lodge at na-curious ako sa kanya kaya at may nangyari sa amin. Nakatatlong rounds kami. Then after tanong niya sa akin kung gusto ko daw ba maging stepmother ng mga anak niya. 16 years old na ako at magsi-17 pa lang. I feel so disgusting kasi batang-bata ko pang edad marami na akong body count. Pero di sa pagmamayabang maganda ako. Marami nagsasabi na talented ako at maganda. Pero kung anong ikinaganda at ikinatalent ko, ayun naman ang kinarupok at katanga ko pagdating sa love. Karoon ako ng boyfriend at hindi pa kami nag-iisang buwan may nangyari na agad sa amin. Siya ang naka-virgin sa akin. Pinangakuan niya ako kaya ako bumigay. Alam kong mali pero ganun talaga ako magmahal Tumagal lang kami ng 8 araw pero 4 na beses na may nangyari sa amin. At nung naghiwalay kami, sobrang pagsisisi ko nun kung bakit ko ginawa yun. Pero habang kami pa ng jowa kong yun, meron akong nakaka-chat na isang lalaki. Kaya after magkahiwalay kami ng jowa ko, chinat ko si lalaki at pumayag ako na makipag-rides kasi matagal na niya akong inaaya. Bago pa lang talaga ako sa lugar namin kaya hindi ko pa talaga alam yung pasikot-sikot. Then nung nakapunta na kami dun sa place, basta bahay yun na abandonado. May nangyari sa amin ng lalaki at hindi ko alam kung bakit nangyari yun. At mula no nag-start ng September 2025 at January 6, 2026. Sa loob ng 5 months na yun ay palagi kaming nakikita. At every time na magkikita kami, palagi ring may nangyayari sa amin. Pero kahit na merong nangyayari na sa amin, hindi ko pa rin siya naging jowa. O sa madaling salita, naging kafubo niya lang ako. Sa loob ng 5 months ay nakilala ko din yung pinsan ng ex ko. Kapitbahay lang din nila yun at nag-aya din yun na tumambay sa kanila. At nung pumunta ako sa kanila, kinakabahan din talaga ako. Baka kasi makita ako ng ex-jowa ko na kapitbahay lang nila. At ayun na nga, may nangyari din sa amin ng pinsan ng ex ko. At di pa dito nagtatapos. May nakilala din ako na pinsan ko. I mean, masasabi kong pinsan ko siya kasi parehas kami ng apelyido. At may nangyari din sa amin sa mismong bahay lang din ng pinsan ko. At simula noon hindi na ako pumayag na makipag-sex kasi nandidiri na ako sa sarili ko. Simula January 6 ay nag-focus na muna ako sa pag-aaral. At nung March ay merong sa aking nag-chat. Idol daw niya ako at na-curious ako kaya nagka-chat kami. Nagtagal ang pag-uusap namin ng 6 days. Natuwa ako sa kanya kasi may pagka-misteryoso siya Alam niya kasi ang tungkol sa akin maliban sa nakikipag-sex ako. At isa pa ay nakikita daw niya ako palagi at hangang-hanga daw siya sa akin. At isang beses ay bigla siyang nag-aya na mag-lodge. Pumayag naman ako kasi gusto ko talagang makita kung sino siya. At nung nasa lodge na ako ay nauna pa siyang pumunta kaysa sa akin. At nung kumatok ako ng pinto ay nagulat ako. Ang kachat ko pala yung lalaking nagtuturo ng sayaw sa kabilang section. At nung nagkausap na kami ay doon ko nalaman ng lahat. Na hindi pala talaga siya 19. 25 na siya at hindi ako makapaniwala kasi sa mukha niya talaga para siyang bata. At may asawa at anak na pala siya. Pero natuloy pa rin na may mangyari sa amin at nakatatlong rounds kami. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yun. Then after nun ay tinanong niya ako kung gusto ko daw ba maging stepmother ng mga anak niya. Gusto daw niya ako pero ayoko makasira ng relasyon at ng pamilya. Lalo na't alam ko yung feeling ng hindi complete family. Pagkatapos nun ay sinabihan niya ako na mag-stop muna kami na magka-chat. Na kasi uuwi daw yung asawa at anak niya sa kanila kaya pumayag ako. Sana mabigyan niyo ako ng matinding advice at magising ako at masampal ako ng katotohanan. Gusto ko lang mag-share kasi sakit na ng puso't utak ko kakaisip. Letter sender, Amy. Stepmother, tanga ka? Paano hindi sasakit yung ulo mo kay bata-bata mo pa kirida agad yung role mo? Hindi sila nagagandahan sa'yo, inuutukan nila. Na baka nga magkakasabot yan kasi alam na easy ka. Yung may asawang yan, tantanan mo, hindi yan admiration. That's exploitation. Hindi yun love. Abuso yun sa kahinaan ng isang batang nauuto. Gagawa ka ng kamunduhan, sasabihin mo ngayon na hindi mo alam kung bakit. Nasasapian ka at yung katawan mo, pinamimigay mo na lang. Bakit ka nakakagawa ng ganyan? Nag-aaral ka pero yung main focus mo ay lalaki. Na nakakapuslit ka ng ganyang kabilis. Ning baka sakit yung makuha mo. Para kang magnet pag may lumapit sa'yo antimano may mangyayari, wala kang sinisino. Pinsan, kaibigan, taken not taken. Sasabihin mo pa na nandidiri ka. Huwag mo nga ibigay lang ng ganun lang. Kala mo kinaganda mo yan. Napaka-cheap mo kaya maraming lumalapit sa'yo. Kung hayaang itrato ka ng ganyan kasi nasa sa'yo kung paano yan masusolusyonan kasi ikaw yung may katawan. Focus ka muna sa pag-aaral at huwag pagtihaya ang unahin. Tandaan mo na a man who values will protect your dignity at hindi ganyang sex agad. Ganda ka, talented ka, keep mo yung sarili mo, prove them. Kulang ka sa boundaries at self-respect Kasi ang pakiramdam mo yan, attraction lang yan curiosity or lust. Aral muna bago lande kasi nami-misinterpret mo. Enough kasi hindi mo kinagaganda yan. Yung kifi mo ba kamusta na? Baka pag tungtong mo ng 20 sililay na at mukhang bulldog na.